Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuan? Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalang Monique. Dear Mr. Romantico, ako po ay nag-iisang anak. Naging masaya po ang aking kamusmusan sa piling ng aking mga magulang. Kaya lang ay maaga akong naulila sa ama. Ngunit kahit maaga nawala ang papa ko, sa puso ko'y hindi po mawala ang magandang alaalang naiwan niya sa akin. At ang alaala pong yun, ang binabalik-balikan ko sa isang lugar na paborito naming puntahan ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Lola, alis po muna ako. Nako, alam ko na kung saan ang punta mo. Sa tabing dagat na naman. Opo, alam niyo naman, sabik po ako sa dagat. Ngayon po nag-aaral na ako sa Maynila. Madalang na ako makauwi dito sa Pangasinan. Kaya sasamantalihin ko na po yung nandito ako sa probinsya natin. Sige, mag-iingat ka ha. Sino ba kasama mo? Si Ivy po. Kasabay mo rin palang umuwi si Ivy. Alam niyo naman po yung babaeng yun. Kung saan ako naroon, gusto niya po magkasama kami. Kaya nang malaman niyang dadalaw ako sa inyo, sabi niya dadalaw din daw siya sa auntie niya. Sige po pala. Teka, naglagay ka na ba ng sunblock lotion? Masusunog ang balat mo. May dala po akong sunblock lotion. Ay, huwag kayong pupunta sa malalim ha. Tumigil kayo sa paliligo pag malaki ang alon. Mag-iingat kayo. Opo! Nagpapasalamat ako dahil madalas pa rin makadalaw dito sa Pangasinan ang aking apo. Kahit wala ng anak ko na kanyang ama, ang apo ko'y nanatiling malapit pa rin sa akin. Sana'y hindi siya magbago. Ivy, ang ganda ng dagat, no? Ito yung lagi kong namimiss nang tumira na kami ni Mama sa Maynila. Pareho tayo, Monique. Kung hindi lang nalipat ng destino sa Maynila ang daddy ko, hindi ko rin gugustuhin umalis dito sa Pangasinan. Pasalamat na lang tayo. Kasi may mga kamag-anak pa rin tayo na babalikan dito. Ako, narito si Lola Loy ko. Ikaw naman, andito pa rin ang auntie natin mo. Sa bagay. Halika, maligo na tayo. Ay, teka, naglagay ka naman ng sunblock lotion? Ay, oo nga pala. Hindi pa. O, halika, dumapa ka dito sa nilatag kong tuwalya. Lalagyan ko ng sunblock lotion yung likod mo. Sige. Mm. Uy, sino yung lalaking yun na nasa kubol? Ha? Ayun? Ay, di ko rin kilala yan. Pagdating ko dito sa applyan, narito na yan eh. Mukhang sa kanya yung coaching yun na nakapark sa bandaron. Mukha siyang malungkot. Bakit kaya?
Naku, wag mo na nga siya pansinin. Halika na, dumapa ka na dito. At nang malagyan ko na ng sunblock lotion yung likod mo. Tapos, maligo na tayo. Habang maliit pang mga alon. Mr. Romantico. Mr. Romantico, habang nagsiswimming kami ni Ivy sa mababaw na parte ng dagat, di ko maiwasang laging lingunin ang lalaking yun na malungkot na nakaupo sa mesang kawayan sa lilim ng kubo. Parang may mabigat siyang problemang daladala. Parang kay lungkot niya. Nang tapos na kaming maligo ni Ivy, naroon pa rin ang lalaking yun. Nakatanaw siya sa malayo na tila may malalim na iniisip. Ninakaw niya ang aking pansin pagkat pakiwari ko'y may napakabigat siyang suliranin. Nakita mo pala sa apply ang binatang yon, ha, Monique? Bakit po, Lola? Kilala niyo ba yung lalaking yun? Hindi. Pero mula nang may malunod na babae dyan, taga Maynila raw yon. Naging madalas na dito yung lalaking yon. Baka po girlfriend niya yung babaeng nalunod. Ay, siguro nga. Siya nga pala, sabay din ba kayong babalik ni Ivy sa Maynila? Yun po sana yung balak namin. Kaso, kailangan na po niyang bumalik sa Maynila mamayang hapon. Tinawagan siya ng mommy niya. Ewan, parang may maliit na problema po yata. O ikaw, hanggang kailan ka rito? Buong sem break po. Nandito po ako. Ay, salamat naman at magkakasama tayo ng matagal-tagal. Alam mo, natutuwa ako at kahit wala na ang papa mo, malapit ka pa rin sa akin. Siyempre naman po. Lola ko po kayo eh. Nanay kayo ni Papa. Yung ibang apo, kapag tumira na sa malayo, nagiging malamig na rin sa mga lolo't lola nila. Hindi po mangyayari yun sa ating dalawa, Lola. Kasi unang-una po, kamukhang-kamukha ninyo si Papa. Tapos, magkasing bait din po kayo. Kaya nga po pag may time, lagi po akong umuwi dito. Pag nakikita ko po kasi kayo, naalala ko po yung Papa ko. Ate Paula, magdadalawang taon na mula nang malunod ka sa beach na ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Hindi ko pa rin matanggap na wala ka na. Matapos mo kong pag-aralin, nawala ka agad. Hindi ko pa nga nasusuklian ang mga kabutihan mo. Bigla mo na agad ako iniwan. Hi. Hi. Ay, pasensya ka na ah. Naistorbo ko yata yung pag-iisa mo. Hindi. Okay lang. Naintriga lang kasi ako sa'yo. Kaninang umaga, nakita ka namin ng friend ko nang maligo kami rito kanina. Hanggang ngayon na padubog ng araw, narito ka pa rin. Nag-lunch ka na ba? Oo. Kumain ako. Pumunta ako sa bayan kanina. Naganap ako ng restaurant. Tapos bumalik ako dito. Siya nga pala ako si Carlo. Ako naman si Monique. Dati akong taga rito. Pero sa Maynila na kami nakatira ng mama ko. Nagbabakasyon lang ako ngayon sa lola ko habang sem break. At taga Maynila rin ako. Pag maluwag ang schedule ko sa Maynila, nagbibiyahe ko papunta rito. Ha? Nagbabiyahe ka ng malayo? Para lang tumayo maghapon dito sa tabing dagat? May binabalikan ako rito. Pareho pala tayo eh. May binabalikan din ako dito sa beach na to. Nung maliit pa ako, dito ako dinadala ng papa ko. Kinakarga niya ako sa balikat niya. Tapos dinadala niya ako doon sa medyo malalim. Ang saya-saya ko noon. Pero wala na ngayon yung papa ko. Namatay siya sa isang car accident. Kaya dito ko binabalikan yung masayang memory namin. Kakaingit ka.
Masayang pangyayari sa buhay mong alaala ng beach na ito sa'yo. Ako? Malungkot ang alaalang binabalikan ko rito. Nalunod dito ang isang mahal ko sa buhay. Girlfriend mo? Hindi. Ate ko. Ay, condolence. Kahit late na. Salamat. Siya nga pala. Mamaya ng konti, magsatravel na ako pabalik ng Manila. Magtatagal ka ba rito? 2 weeks. Buong sem break narito ako. Sa darating na Sabado. Sana magkita uli tayo. Darating uli ako rito. Sige, narito pa ako noon. Magkita tayo. Nakita kita sa panalangin ko. Maganda ang munik na yan. At friendly. Siya pang lumapit sa akin kanina. Sabi niya buong sem break daw andito siya sa Pangasinan. Ibig sabihin nag-aaral pa siya. Bakit ang gaan agad ng loob ko sa kanya? Carlo boy, dahan-dahan. Huwag ka agad ma-inlove sa isang babaeng hindi mo pa masyadong kilala. Kaya pala bigla kang nawala ulit kanina kasi bumalik ka sa tabing dagat. Opo, Lola. Naintriga kasi ako dun sa kinuwento niyong dahilan kung bakit pabalik-balik sa tabing dagat. Yung lalaki nakita namin ni Ivy. At nakipagkilala ka doon sa lalaki. Opo. Masama po ba? Wala namang masama sa ginawa mo. Pero karaniwan, lalaki ang gumagawa ng unang hakbang para makipagkilala sa isang estranghero. Kasi nga po, curious po ako sa kanya. Naawa ko sa kanya. Saka, Lola, mukha naman siyang mabait. Mukhang mabait o gwapo. Pareho po. At alam niyo po, Lola, babalik daw ulit siya sa Sabado. Sabi ko naman, sige, narito pa ako nun. At yung tabing dagat po, yun po yung magiging tagpuan namin. Nako, ang apo ko. Mukhang nagkakakrush na. Mr. Romantico. Nung nakita kita, may kinaw. Mr. Romantico, hindi po ako nahihiyang umamin sa lola ko at sa aking mama kapag nakakaramdam ako ng paghanga sa isang lalaki. Crush ko lang naman po yun. Sabi nga ng mama ko, normal lamang yon kahit kaninong tao. Nang makilala ko po si Carlo, hindi ko inisip na ang simpleng crush ay lalalim papunta sa isang mas seryosong relasyon. At nakita kita na di maintindihan. Insan, totoo ba yung sinasabi mo? Baka pinapaandaran mo lang ako, ah. Totoo nga, Kuya Roland. Isang magandang koed ang nakilala ko sa Pangasinan nang pumunta ako roon nung Sabado. Ang alam ko, torpe ka eh. Paano kayo nagkakilala? Naglalakad-lakad lang siya sa buhanginan. Hmm. Tapos, napatingin ako sa kanya. Ayun na, nilapitan na ako. Nagay sa akin. Taga roon siya? Sa Maynila raw siya nakatira. Padalaw-dalaw lang daw siya sa kanyang lola. Pero buong sem break daw, naroon siya. Kaya magkikita uli kami. Saan kayo ulit magkikita? Doon uli sa tabing dagat. Sa lugar kung saan nalunod si Ate Paula. Mahal na mahal ka talaga ni Pinsang Paula. Alam mo kung bakit nasabi kong mahal na mahal ka ng namatay mong kapatid? Bakit? Kung saan siya namatay, mukhang doon naman niya ibibigay sa yung babaeng magiging kapalaran mo. Hello, Ivy?
Hello, Monique. Hindi na ako makakabalik dyan sa Pangasinan hanggang matapos ang sem break natin. Ha? Bakit? Nung tawagan ako ni Mommy, nung nandyan ako, nabaril pala si Daddy. Ha? Pero the best lang naman, okay na siya ngayon. Ano, kumusta ka na dyan? Sis, may magandang nangyari. Ano ba nangyari? Nakilala ko yung lalaking nakita natin sa tabing dagat. Carlo pala yung pangalan. At alam mo, nakakaawa siya. Kaya pala siya balik ng balik dun sa tabing dagat kasi nalunod dun yung ate niya. Monique ha, mukhang kinikilig ka sa lalaking yan. Mag-iingat Ha? ka. Anong ibig mo sabihin? Baka ma-inlove ka kagad sa kanya. Uy, mahirap yan. Kung makikipag-boyfriend ka, dapat kilalang kilala mo. Ikaw talaga? Parang kang si Lola. Hindi naman ako tanga, no? Alam ko kung paano pag-ingatan ang sarili ko. Ate Paula, eto na naman ako. Eto na naman ako sa lugar kung saan ay huli kitang nakitang buhay. Hinalikan mo pa ako sa pisngi bago ka tumakbo papuntang dagat. Mahusay ka naman lumangoy. Pero biglang-bigla, lumaki ang alon. Nawala ka na lang at nataranta na kaming lahat. Malapit nang gumabi nang matagpuan ka ng mga ngisdang tumulong sa amin. Patay ka na. Mula noon, pabalik-balik na ako rito. Alam mo ate, nung nakaraang linggo, may nakilala akong babae rito. Magaan ang loob ko sa babaeng yon. Sabi niya, dito raw kami magkita uli. Darating kaya siya? Carlo! Ate, ayun siya. Dumating nga siya rito sa aming tagpuan. sa mata Mr. Romantico. nung ako'y Mr. Romantico, hindi ko may paliwanag ang damdaming yun. Inip na inip ako sa paghihintay ng Sabado para sa muling pagkikita namin ni Carlo. Hindi po ako naniniwala sa love at first sight. Ngunit bakit excited na excited ako muli siyang makakwentuhan sa aming tagpuan. bakit may kinang Laging may hatid na pananabik ang pag-ibig. Ang mga nagsiganap bilang Monique, Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madredeos, Phil Cruz, Dante Castro, at bilang Carlo Bobby Cruz. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. di mapaliwanag ang lahat ng tala. Mga kaibigan, pakinggan po ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Nakita kita tumingin kung saan Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat?
Mga giliw naming tagapakinig, inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuan? Tumingin kung saan Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ngayon ang ikalawang yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng taga-subaybay natin mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalang Monique. at hindi May ganoong hiwaga ang damdamin natin, Mr. Romantico. May taong sa unang kita pa lamang natin ay mabigat na ang dugo natin. Meron din naman na kahit bago mo palang kakilala, malapit ka na agad sa kanya. Sa kaso namin po ni Carlo, marahil ay may simpatiya agad ako sa kanya dahil nalaman ko ang malungkot na nangyari sa kanyang kapatid. at nakita kita na di maintindihan. Tumingin. Carlo, kanina ka pa ba dito sa tabing dagat? Kadarating ko pa lang din, Monique. Wala pang 9:00 na umaga. Anong oras ka umalis sa Maynila? Wala pang 5:00. Nagbibiyahe na ako. Ang bilis din ha. Ay, siya nga pala, nag-breakfast ka na? Oh, dumaan ako sa fast food kanina nang magpagas ako. Hot coffee at hamburger. Ikaw, nag-breakfast ka na ba? Oo, tapos na rin. Sinangag at tuyo. Uy. Plus kape. oh. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Kuan, na-miss lang ako kasi biglang-bigla nagkaroon ako ng kaibigan dito sa Pangasinan. Sabi nga ng pinsan ko, mahal daw ako ng ate ko. Kasi sa lugar kung saan siya nalunod, doon naman niya ako binigyan ng bagong kaibigan. Nararamdaman ko rin sa'yo, mahal na mahal mo yung ate mo. Oo naman. Menopause baby ako. Kaya 8 taon na si Ate Paula nang masundan. 5 years old ako nang mamatay ang mother namin. Ikaw, maaga kang naulila sa ina. Ako naman, papa ko yung maagang nawala sa amin ni mama. Mahirap lang kami. Taxi driver ang tatay ko. Nung malapit na akong graduate ng high school, nag-abroad si Ate Paula, domestic helper. Kasi gusto raw niya akong mapag-aral sa college. Ang bait pala ng ate mo. Actually, kasama sa graduation gift niya sa akin yung pag-outing namin dito sa Pangasinan. Yan pala. Doon siya mamamatay. Ay, ang mabuti pa, iba na lang yung pagkwentuhan natin, ha? Nagiging emotional ka eh. Huwag na nating palungkutin yung araw na to. Oh, pasensya ka na. Ganito talaga tuwing naalala ko yung kapatid ko. Naiintindihan naman kita. Kaso nga, pag lagi mong inaalala yung past mo, madidepress ka. Halika, habang hindi pa masakit yung init ng araw, maglakad-lakad tayo. Alam mo, mula ngayon, mahahati ang emotions ko tuwing pupunta ako sa tabing dagat na ito. Anong ibig mong sabihin? Una, may mararamdaman akong lungkot. Kasi yun nga,
dito nalulod si Ate Paula. Pero sa isang banda, medyo may erase yung lungkot. Kasi, nakilala kita rito. Kita kita siyang panalangin ko. Ibig niyo po sabihin, madaling araw pa nang umalis si Carlo, Tito Henry? Oo, Roland. Excited yung pinsan mo eh. Gusto ko sanang sumama, pero sabi niya, sa susunod na lang ako sumama sa kanya. Nagkwento ba si pinsan sa inyo? Hindi. Bakit? Ano ba ang dapat niyang ikwento? May nakilala ho siyang chicks doon sa tabing dagat. At mukha hong may tama si pinsan. Kung sakali, ayos yun. Nasa edad na rin naman ang pinsan mo eh. 24 na siya, di ba? Kahit minsan hindi pa siya nakaranas sa mag-girlfriend. Sa excitement na nakikita ko sa kanya, Tito Henry, mukhang hindi lang po magkakaroon ng girlfriend ang anak nyo. Ha? Baka magkaroon na rin kayo ng manugang. Carlo, huwag kang mahihiya. O, sige, kumain ka mabuti, ha? Parang nakakahiya po, Lola Loy. Nakikain pa ako dito sa bahay niyo. Oh, wala yun. Basta kaibigan ng apo ko, mahal ko na rin. Ang totoo po, Lola, kanina habang nagkukwentuhan kami sa tabing dagat, sabi niya, pumunta raw kami sa city proper para maghanap ng makakainan. May kotse naman po siya. Oh. Sabi ko naman, dito na lang sa bahay natin para makilala niyo rin siya. Oo nga naman, Carlo. Ipanatag mo ang kalooban mo dito sa bahay natin. Salamat po. Ang totoo rin, noon pa rin ako naiintriga sa pagkatao mo. Ang akala ng mga taga rito'y kasintahan mo ang babaeng noon ay nalunod dyan sa dagat. Abay, yung pala'y ate mo. Opo. Dalawa lang daw sila magkapatid, Lola. Nakikita ko mabuti kang tao. Kasi nagbibigay ka ng malaking pagpapahalaga sa alaala ng isang tao. Kahit siya ay matagal nang wala sa piling ng inyong pamilya. Mr. Romantiko. Nung nakita kita, may kinang sa mata. Simpatiya at awa, Mr. Romantico. Yun marahil ang nagtulak sa akin upang pagtiwalaan ko agad si Carlo bilang isang kaibigan. Pagbalik ko sa Maynila, hindi matapos-tapos ang pagpapaalala sa akin ng best friend kong si Ivy. Monique, ibig mo sabihin, yung lalaking yon na nakilala mo lang sa tabing dagat, yun ang sumundo sa'yo sa bus terminal nung umuwi ka dito sa Maynila? Nagte-text kasi kami nung gabi na uuwi na ako kinabukasan. Nagpresenta siyang susunduin ako, kaya pumayag ako. Ay, pambira. Anong masama? Mabait naman si Carlo. Siyempre, nagpapa-impress sa'yo yun eh. Kaya magbabait-baitan. Ikaw talaga, Ivy. Umiral na naman yung pagiging suplada mo. Halika na nga. Pumunta na tayo sa classroom natin para makapili tayo ng magandang upuan. Carlo, napansin ko sa'yo na parang lagi kang tahimik nitong mga huling araw. Bakit? May problema ka ba, anak? Wala naman po, pa. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman dating ganyan, Ay, Carlo, magtapat ka nga sa akin. Tungkol ba dun sa babaeng nakilala mo raw sa tabing dagat? Doon sa lugar kung saan nalunod ang ate mo? Oh, nagugustuhan mo ba siya? Masyado siyang bata, pa. Graduating pa lang siya sa college. Samantalang ako, 25 na ako sa susunod kong birthday. Uy, hindi naman problema yun eh. Ang dami dyan. Ang laki ng agwat ng edad.
Kami ng mama mo, 9 na taon ang tanda ko sa kanya. Nag-aalangan pa rin po ako pa. Bakit? Mayaman ba sila? Maluwag lang sila sa buhay. Hindi po mayaman. May pwesto mama niya ng RTW sa palengke. Kilala mo na pati yung nanay. 2 beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Yung una nung sunduin ko siya sa bus terminal. Tapos nung isang araw, dinalaw ko siya. Carlo, tandaan mo. Ang isang babae hindi magtsatsagang kausapin ka at bigyan ka ng panahon kung wala siyang gusto sa'yo. Ang problema mo na lang, kung paano mo naman siya makukumbinsing pagtiwalaan ka. Anong problema mo, Monique? Kanina ka ba walang kibo? Hindi ka pa makakain? Para po kasing nagtatampo sa akin si Ivy, Ma. Eh bakit ba? Ano ba ikinasama ng loob sa iyo ng kaibigan mo? Ayaw ko po kasing sundin yung sinasabi niya. Ano ba ang sinasabi niya? Iwasan ko raw si Carlo. Sabi ko naman, mabait naman si Carlo. Wala namang ginagawang masama. Pero ako rin nababaitan kay Carlo. Sa ilang beses na pagpunta niya dito sa bahay natin, nakikita ko magalang naman yung tao. Thoughtful pa. Pati nga ako dinadala ng pasalubong. Nagpapa-impress lang daw po yun, kaya ganun. Ay, yan talagang kaibigan mo, oo. Ma, anong gagawin ko? Ayoko rin naman na mawala ng best friend. Ipaliwanag mo kay Ivy na kahit naman meron ng naliligaw sa'yo at kahit pa magkaroon ka ng boyfriend, hindi naman maaapektuhan ang inyong pagiging magkaibigan. Teka nga, magtapat ka nga sa akin, anak. In love ka na rin ba kay Carlo? Mr. Romantiko. Nung nakita kita, may kinaw. Mr. Romantico, nagkaroon ako ng pangamba na baka may mabago sa samahan namin ni Ivy bilang magkaibigan. Dahil ako po ay unti-unti nang nagkakaroon ng damdamin para sa bago kong kakilala na walang iba kung hindi si Carlo. Nung ako yung Okay lang ba sa'yo na magpalipas muna tayo ng traffic dito sa seawall? Sige, okay lang, Carlo. Total, sabi mo nga, matraffic pa naman. Ang amoy, okay lang ba sa'yo? Malamig yung simoy ng hangin dito. Yun nga lang, medyo malansa. Ang laking layo sa amoy ng hangin doon sa naging tagpuan natin sa probinsya, no? Kasi naman probinsya yun. Hindi pa polluted ang hangin doon. Dito, nakita mo naman. Ang dami. Anyhow, nangingitim ang tubig dahil sa langis at grasa. Eh, teka, wala bang pasok sa mga call center pag Sunday? Meron, pero day off ko, ang Sabado at Linggo. Kung minsan po mapasok ako, overtime bale. Wala kang overtime ngayon. Sayang naman. Mas sayang kung hindi ko masamantala yung araw na pwede tayo magkasama. Graduating ka. Alam ko, busy ka sa thesis at practicum mo. Sunday lang ang maluwag na araw mo. Alam mo bang nagkakatampuhan kami ng best friend ko dahil sa'yo? Kayo ni Ivy? Nagkakatampuhan dahil sa akin? Gusto niya iwasan daw kita. Wag daw ako basta magtiwala sa'yo. Eh, nang ayaw kong siyang sundin, ayun, parang nanlamig siya sa akin. Madalas hindi niya na ako kinikibo sa school. Siyempre, ang dami rin naming pinagsamahan. Nakakalungkot din. Bakit ayaw mo siyang sundin? Ibig bang sabihin? May feelings ka rin sa akin? Ibig bang sabihin, kahit kailan lang tayo nagkakilala, mahalaga na rin ako sa'yo? Ano, Monique? Magsalita ka. Mahal mo na rin pa ako?
naubusan ng bakit. Tita Yoli, nagsimba po pala si Monique. Ay, oo, Ivy. Dumaan pa nga sila dito sa pwesto namin kanina eh. Kami? Bakit po? May kasama po ba siya nagsimba? Yung kaibigan niya. Yung nakilala niya sa tabing dagat sa probinsya. Alam niyo po, tita, wala akong tiwala sa lalaking yun eh. Ha? Bakit naman? Mukhang playboy. Baka lokohin lang nun si Monique. Pinagpapayuhan ko rin naman ng kaibigan mo. Ang sabi ko, huwag siyang basta-basta magtitiwala sa isang lalaki. Matigas naman po ang ulo ng anak niya, tita. Lagi ko po sinasabihan yun pero hindi nakikinig. Huwag ka rin naman sana nagtatampo sa kaibigan mo, Ivy. Intindihin mo rin naman siya. Kasi sigurado ko, pag ikaw naman ang dinatna ng sarili mong Prince Charming, Jack, hindi hahadlang ang aking anak. Umuwi na tayo, Carlo. Lumalamig na dito sa seawall. Mamaya ng konti. Ha? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Ano bang tanong mo? I love you. Ha? Hindi ka siguro maniniwala. First time akong nalikaw. First love kita. Ngayon ang tanong ko, mahal mo rin ba ako? Ano? Magsalita ka. Carlo, ano ba? Sagutin mo kasi tanong ko para makauwi na tayo. Kailangan pa ba kitang sagutin? Eto na nga, oh. Yakap mo na ako. Bilis-bilis mo naman. Kaya pala dinala mo ako dito sa seawall. Mula ngayon, dalawa na ang lugar na ituturin kong mahalagang tagpuan natin, Monique. Itong seawall at ang tabing dagat sa inyong probinsya. Nung ako Mr. Romantico. nung ako Mr. Romantico, hindi po natupad ang pangako sa aking sarili na hindi magkikipag-boyfriend hanggat hindi nakakagraduate sa college. At idinalangin kong sana hindi pa ako nagkamali. mali at nakita kita. Ang pag-ibig ay tila tulad sa isang magnanakaw na hindi mo batid kung kailan darating. Ang mga nagsiganap sa mahalagang papel ni Monique, Miss Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Dante Castro, at sa papel na Carlo, Bobby Cruz. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, lagi pong subaybayan ang mga magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Nung nakita kita, intindihan, tumingin kung saan. Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay
ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitipay ang dating tagpuan? Siyang panalangin ko. Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ngayon ang 3 kabanata ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isang taga Parañaque City at siya ay nagpatago sa pangalang Monique. Mr. Romantico, matapos akong ihatid ni Carlo ng gabi yun sa bahay namin, hindi ko po maipaliwanag ang naramdaman ko. Wala akong pagsidla ng saya. Para akong nakalutang sa ulap at hindi ko mapigilan ang sarili kong ibahagi kay Mama ang aking kaligayahan. Nung nakita maintindihan. Nakakapagod ang buong maghapon. Medyo malakas ang pagtitinda ngayong araw na ito. Araw kasi ng sweldo kahapon, kaya mapera mga tao eh. Ma? Ma? Oh! Ano po ba kayo? Monique, bukas ang pinto. Pasok ka. Ma? Anong gusto mo? Wala ka na bang allowance? Hindi po. Meron pa po. Pero gusto ko po sanang magkwentuhan muna tayo bago matulog. Sige, ano ba ikukwento mo? Ako kasi, ang maikukwento ko lang sa'yo, ay tungkol doon sa mga napagbebentahan ko ng RTW sa pwesto natin sa palengke. Ay, may mga barat. Meron namang hindi na tumatawad. Basta pag nagustuhan nila isang klase ng damit, kapag na-fit nila, nakita nilang maganda sa kanila, nagbabayad agad. Ma, paano niyo po ba sinagot nun si Papa? Ano ka ba? Ang tagal-tagal ng patay ng papa mo. Bakit nagtanong ka ng ganyan? Ay, basta ma, gusto ko pong malaman. Sige. Nagkakilala kami ng papa mo dito sa Maynila. Nag-aaral siya dito. Nagkasama kami sa boarding house. 2 kwarto yung paupahan sa mga estudyante. Ayun. Na-develop kami sa isa't isa. Pero doon nga siya nagkatrabaho sa Pangasinan. Kaya doon kami tumira na magpakasal na kami. Pero ayun nga, aksidente naman siya. Kaya maaga kang nawala ng ama. Namimiss niyo pa po ba si Papa hanggang ngayon? Siyempre, ganun naman talaga pag mahal mo. Kahit matagal nang wala, lagi mo pa rin maalala. Si Carlo, pag nawala sa'yo, lagi mo pa rin siya maiisip. Ha? Ay, bakit naman po nakasali si Carlo sa usapan, Ma? Kahit hindi ka pa nagkukwento, ha? Alam ko siya ang gusto mong ikwento sa akin. Paano niyo po nalaman? Kanina, sinundo ka ni Carlo para magsimba kayo. Normal pa yung kilos mo. Pero pag uwi mo nitong gabi, nakita ko agad, may kakaibang kislap sa mga mata mo. At iba rin ang kilos ni Carlo nang ihatid ka kanina. Wala po pala akong masasekreto sa inyo, no, Ma? Sabi nga na matatanda, oy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Binder, ika nga. Sa mga oras na ito, alam ko, lumulukso-lukso pa ang puso mo sa excitement. Ang maipapayo ko lang sa'yo, anak, mag-iingat ka, ha? Kilalanin mo pang mabuti ang lalaking minahal mo.
Oh, eto na pala ang pinsan mo. Mano po, Papa? Kaawaan ka ng Diyos. Kanina pa dito yung pinsan mo, hinihintay ka. Kuya Roland, mabuti, inabutan kita rito sa bahay. Eto, tamang-tama. Nagpa-take out ako ng 2 roasted chicken. Dito ko na kumain. Tapos, iinom tayo ng konti. Pampaantok lang. Oh, mukhang masaya ang anak ko ah. Bakit kaya? Oo nga, pinsan. Bakit mukhang ang say-say mo? Insan, pa, may girlfriend na ako. Ha? Sinagot na ako ni Monique. Mr. Romantiko. Nung iba't hala, may Mr. Romantico, kakaiba po ang excitement na naramdaman ko na magkaroon ako ng nobyo. Marahil sadyang ganoon lang ang tao kapag natuto ng magmahal. Para bang ang saya-saya ng paligid. Tama ang sinasabi ng iba na nagkukulay rosas daw ang mundo ng taong umiibig. nung ako'y lumayo. Natutuwa ako. Paminsan-minsan may naghahatid na kay Monique kapag ginagabi siya galing sa kanyang pagpapraktikum. Sinusundo siya ng boyfriend niya. Napapaitan ako dito kay Carlo. Sa tingin ko, mahal na mahal niya ang anak ko. Sana wag siya magbago. Aba, biyanan ko itong tumatawag ah. Hello, Nay? Yole, Ay, Nay, ako nga po ito. Oh, kumusta ho kayo dyan sa Pangasinan? mabuti naman. Ikaw ang gusto kong kumustahin. Kayo mag-ina. Maayos naman ho kami rito. Naiinip na ako sa pagsapit uli ng bakasyon. Sa ganong panahon lang nakakapasyal dito si Monique. Hayaan ho nyo, isang araw baka makadala ho siya dyan. Sumama ka naman sa kanya. Nasasabik na rin ako makita ka eh. Matagal-tagal na tayong hindi nakikita. Oo nga po eh. Papaano, naging busy po kasi ako. Nanghihinayang naman akong isara tong tindahan namin ng RTW. Sayang naman ho kasi yung benta. Kung sa bagay nga. Si Monique, kumusta na apo ko? Naku, inay, baka humagulat kayo. May boyfriend na po ang inyong apo. Sino? Yung bang lalaking nakilala niya dito sa tabing dagat, malapit sa bahay natin? Wala hong iba, Nay. Nang ipakilala siya sa akin ng apo ko, pinutuban na agad ako. Naisip ko, pihado magkakaligawan ng dalawang yun. Normal naman yung ganyan. Kaya lang, lagi mo lamang siyang papaalalahanan. Ay, oo, Nay. Hindi po ako nagkukulang ng pagpapaalala. Isa pa po, matalino naman ang apo nyo. Hindi po yung gagawa ng isang bagay na alam niya makasisira sa kanyang kinabukasan. Bad trip mo. Ayoko na tumambay sa university campus. Mabuti pa, dito na lang ako magpatay ng oras sa mall. Pag may nagustuhan akong pelikula, manonood ako mag-isa ng sine. Kaya lang, kakaasar nung manood ng sine ngayon. Hindi ka na makatambay ng matagal sa loob ng sinehan eh. Dati pwede pang matulog sa loob. Ngayon, hindi na pwede yung ganun. Pinalalabas ng mga tao pagkatapos ng pelikula. Hindi kaya naiisip ng mga may sinehan na isa yun sa nakakahina ng kanilang negosyo? Sus, bahala nga sila. Teka, si Carlo lalaki yun ah. Oo, si Carlo nga. At may kasama siyang ibang babae. Ma, tinawagan po kayo ni Lola Loy? Ay, oo, Monique. Siguro nalulungkot yung matanda.
Nami-miss ka raw niya eh. Sinabi ko na po sa kanya yun nung nagbabakasyon ako doon. Sabi ko po sa kanya, graduating na ako. Magiging busy ako sa thesis at sa pagpapracticum. Ganito na lang, pag medyo maluwag ang schedule mo, ano kaya minsan dalawin natin siya? Pwede tayo mag-uwian para isang araw lang na maisasara ang tindahan natin. Sige po. Sasabihin ko po sa inyo kung kailan po ako pwede. Nalulungkot nga siguro si Lola. Mr. Romantiko. Nung nakita kita, may ginawa. Mr. Romantiko, nang malaman po ni Carlo na dadalaw kami ni Mama sa lola ko, nagpresenta po siyang ihatid kami para hindi na raw kami mapagod sa pag-commute. Isasabay na raw po niya sa pagbisita sa lugar kung saan nalunod ang kanyang ate. Isang araw ng Sabado, madaling araw po noon, sama-sama kami nagbiyahe papuntang Pangasinan. Kaninong kotse itong huminto sa tapat ng bahay ko? Lola! Aba, Mulek! Ay, Inay! Oh, Ano po? naku, Yoli, kasama ka pala. Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Inihatid po kami nitong boyfriend ng inyong apo. Ay, mano po, Lola? Ah, natutuwa naman ako. Ay, halika kayo dito sa loob. Ay, halika, Carlo. Pumasok ka. Apa, Apo, papasukin mo rito ang nobyo mo at maghahanda ako ng merienda ninyo. Wala ring tao dito sa bahay ni na Monique. Napuntahan ko kanina ang RTW store nila sa palengke. Sarado rin. Saan kaya sila nagpunta? Sayang. Ipapakita ko pa naman sana kay Tita Yoli ang picture ni Carlo at ng babaeng kasama nito dito sa cellphone ko. Kala siguro ng Carlo yun, maiisahan niya si Monique. Pasensya siya. Dahil aksidenteng nakita ko siya at palihim ko silang nakuna ng picture ng babaeng kasama niya. Patay siya ngayon. sino mag-aakala na sa lugar na kinamatayan ng ate ko, dito ko naman pala makikita ang babaeng mamahalin ko. Nagiging sentimental ka, Carlo. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Baka hinahanap na tayo ni Lola at ni Mama. Sandali lang, dito muna tayo. Wala naman tayong ginagawa dito sa tabing dagat eh. Malalamog lang yung palad ko sa kapipisil mo. Seryoso. Ang pating ito ng tabing dagat. Ito ang lugar na hindi ko makakalimutan. Ako rin naman eh. Kasi nga, dito tayo nagkakilala. Dito kita natagpuan. Kaya may dalawang dahilan para balik-balikan ko ang lugar na ito. Kaya halimbawang kaway tayo. Babalik ako sa lugar na ito para balikan sa isip ko kung paano tayo nagsimula. Teka lang, bakit naman tayo mag-aaway? Kung sakali lang. At sana, maalala mo rin ang lugar na ito bilang naging una nating tagpuan. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, naisip ko po, tila may nakikitang pangitain si Carlo na magkakaroon kami ng malaking away pagdating ng araw. Subalit nakahanda naman akong pairalin ang hinahon sakaling nga magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. May
inggit at paninibugho ang sumisira sa isang magandang relasyon. Ang mga nagsiganap bilang Monique, Regine Castillo, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madredejos, Phil Cruz, Dante Castro, at bilang Carlo Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Hindi saksi ang lahat ng tala. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong huwag kaliligtaang pakinggan ang mga susunod na yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Muli, dalawin po ang FB page ng Mr. Romantico at magbigay na inyong mga mungkahi at opinyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Nung nakita kita at tumigil ang mundo. Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Bakit may mga alaalang iniingatan at tila ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ang dating tagpuan? Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ang ika-4 na kabanata ng kasaysayan tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat mula sa isa nating taga-subaybay mula sa Parañaque City at siya nagpatago sa pangalang Monique. Saksi na sagot. Mr. Romantico, kapag ating natagpuan ang nilalang na ating mamahalin ng tunay na tunay, kay sarap palang balikan kung paano kayo nagsimula. Ginugol namin ni Carlo ang mga oras sa tabing dagat upang alalahanin ang simula ng aming pagkakakilala. Ang panahon na pareho kami nagpapakiramdaman, pati na ang mismong oras nang tanggapin ko ang kanyang pag-ibig. Baon namin ang matatamis na sandali nang magbiyahe kami pabalik sa Maynila. Oy, kayong dalawa ng nobyo mo, ha? Kahapon talagang doon na kayo nag-ubos ng oras sa tabing dagat. Doon po kasi kami nagkakilala, ma. Ang biro nga ng lola mo. Mukhang hindi raw naman siya ang dinalaw mo. Ha? Mukhang ang binalikan mo raw sa Pangasinan ay yung tabing dagat kung saan nagtagpo kayo ng boyfriend mo. Si Lola talaga. Sige na, kain ka pa para hindi ka gutumin sa school. Ang dami ko na nga po nakain, May. Tumataba na ako. Uy, nakuha. Nung wala ka pang boyfriend, hindi mo iniisip kung tumataba ka o hindi. Pero ngayong naging nobyo mo si Carlo, saka ka pa naging conscious sa pagtaba mo. Siyempre naman po. Kung sa bagay, ganyan din ako nung magnobyo kami ng papa mo eh. Basta anak, ang maipapayo ko sa'yo,
Maging matatag ka halimbawang nagkaroon kayo ng problema. Ma, ano naman po magiging problema namin? Wala relasyong hindi nakakaroon ng problema. Tandaan mo yan. Sabi nga sa akin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya, ang relasyon daw parang dagat. Minsan, payapa, pero may panahon daw na malalaki ang mga alon kapag masungit ang panahon. At yun ang dapat mong paghandaan. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Kanina pa ako kinakabahan na hindi ko mawari. Parang may darating na problema na hindi ko maintindihan. Sir Carlo, Oh, Risa, anong problema? ang kulit nung isang customer. Nagagalit eh. Sinisigawan ako. Sabi niya, ibigay ko raw siya sa supervisor. Ikaw na ako mausap doon. Sige, ako na bahala. Barat man ng customer na yun na umalis, oo. Presyo 450, tatawaran ng 250. Halata mo talagang ayaw bumili. Tita Yoli, Ay! Ivy! Oy, Ivy! kahapon po pumunta rin ako dito, tita. Sarado tong pwesto ninyo. Pagpunta ko naman sa bahay niyo, wala ring tao. Kasi dumalaw ako sa biyanan ko eh. Kasama ko yung kaibigan mo. Natutuwa nga ako. Hindi kami napagod sa biyahe. Kasi inihatid kami ni Carlos sa kotse. Ang totoo po, si Carlon Daylan, kaya gusto ko kayong makausap ng sarilinan. Ha? Si Carlo? Bakit? Ano tungkol kay Carlo? Eto po, tita. May picture dito sa cellphone ko. Namamasyal kasi ako sa mall nung isang araw. Kitang-kita ko po si Carlo. May kasamang ibang babae. Nakuhanan ko siya ng picture nang hindi niya namamalayan. O, yan po, oh. Kumakain sila ng babae. Oo nga. Lintik na lalaki yun. Ivy, maraming salamat sa malasakit mo. Pag uwi ng kaibigan mo, kakausapin ko siya. Ipapabreak ko sa kanya ang two-timer na nobyo niya. Mr. Romantiko. Nung nakinibathala, may Mr. Romantiko, upang madali akong mapaniwala, ipinaprint po ni Mama ang picture sa cellphone ni Ivy at pag-uwi ko, pagsapit ng gabi, iyon agad ang isinalubong sa akin ng aking ina. Nasyak ako. Parang piniga ang puso ko sa kataksila ng unang lalaking minahal ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Ayan na nga ang ebidensya, di ba? Ang 2 litratong yan. Hindi mo pa rin ba paniniwalaan yan? Anak, hindi mo naman pwedeng sabihin na kamukha lang ni Carlo ang lalaking yan na nasa litrato. Siya talaga yan. Nakakapagtaka naman ho kay Ivy. Bakit sa inyo pa niya sinumbong yan? Nakikita naman po kami sa university. Siguro iniisip niya baka hindi mo siya paniwalaan. Nakakainis siya. Sa halip na ako lang ang galit sa nobyo ko. Pati kayo galit na rin ngayon kay Carlo. Natural! Anak kita eh. Talaga magagalit ako. Kahit sino lalaki mananakit sa damdamin mo. Makipag-break ka na sa lintik na lalaking yan. Napaka-plastic. May pahatid-hatid pa sa atin sa probinsya. Kaliwete naman pala. Monique, huwag mo akong talikuran. Ano ba problema? Mag-usap tayo. Bakit galit ka? Huwag mo ko kausapin, Carlo. Umalis ka na! Ano ba problema? Ikaw ang problema! Bakit? Ano kasalanan ko? Gusto mo malaman kung ano problema? Ito! Ito ang problema. Ang mga litratong to. Ayan! Kainin mo yung litrato niya ng girlfriend mo! Two-timer!
Hayon, humabol si Carlo. Pero galit talaga si Monique. Sa ipinakita ko ebidensya ng pagiging two-timer mo, Carlo. Mababasa talaga ang papel mo sa kaibigan ko. Patay ka na! Monique, anak, di ba sinabi ko naman sa iyo noon, kahit nung pa na kung sakaling magkakaroon ka ng problema, dapat maging matatag ang loob mo? Ang sakit, May. Ang sakit sa akin. Oo, alam ko. Pero mabuti nga na ngayon pa lang, nangyari na ang ganyan. E papaano kung mas matagal na kayo ni Carlo? O kaya kung kasal na kayo? At saka mo matutuklasan na may iba siyang babae? O hindi ba mas masakit yun? Dapat hindi ko na lang siya nakilala, Ma. Sige na, tama na. Tahan na. Isipin mo na lang na si Carlo ay isang masamang panaginip. Mr. Romantiko. Nung nalibathala, may Nais ko na sana pong ituring si Carlo na isang panaginip na lang. Subalit napakahirap pong dayain ang puso. Suko sa langit ang galit ko sa kanya. Ngunit dama ko namang mahal ko siya. At yun ang lalong nagpapakirot sa dibdib ko. Bakit may ganoong damdamin? Nasuklam ka sa isang tao, subalit sa kaibuturan ng iyong puso, batid mong siya'y iyo pa rin itinatangay. Dito muna ako sa rooftop ng administration building ng university. Gabi na kaya wala na mga estudyanteng mag-PPE dito. Ayoko munang umuwi sa amin. Pag nag-iisa na kasi ako sa bahay, lalo lang akong iiyak doon. Saka baka paglabas ko sa gate, baka nag-aabang na naman sa akin si Carlo. Ayoko makipag-usap sa kanya. Monique, Bakit narito ka, Ivy? sinundan talaga kita. Nakita kita nung mag-isa kang pumunta dito sa rooftop. Alala ko eh. Baka kung anong maisipan mong gawin, baka bigla kang tumalon. Yun ang hindi ko gagawin. Hindi naman ako tanga. Pasensya ka na ha. Naging dahilan ako para mabisto mo yung pagiging two-timer ng boyfriend mo. Isa nga yun sa gusto kong itanong sa'yo. Ivy, bakit kailangan kay mama ka pa magsumbong? Bakit hindi na lang sa akin? Kung sa'yo ko ipinakita yung picture, baka maniwala ka pa rin sa mga buladas ng Carlong yun. Kung tutuusin, pwede pa nga siguro naming maayos yung problemang to eh. Kung hindi mo lang pinaalam agad sa mama ko. Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Yung magkaayos pa kayo ni Carlo. Bakit ba tutol na tutol ka sa relasyon namin ni Carlo? Masyado na ako nasasaktan, Monique. Ivy? Kasi mula nang makilala mong Carlong yun, lahat ng mabubuti na gawa ko sa'yo, kinalimutan mo na. Yung mga sakripisyo ko, na ihahatid ka hanggang dun sa inyo pag may baha, maliwala na sa'yo. Ibinasura mo ng lahat. Sinusumbat mo sa akin yung mga yun? Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa'yo na marami rin naman ako nagawang kabutihan sa'yo. Gusto ko ma-realize mo na hindi na si Carlo ang kayang magpadama sa'yo ng pagmamahal na hinahanap mo. Ibig mong sabihin, tomboy ka? Ang ibig kong sabihin, Monique, mahal kita. Pagmamahal na siguro mas sobra pa kaysa pagmamahal na kayang ibigay sa'yo ng
ng kahit sinong lalaki. Kaya pala ginawa mo ang lahat para makakuha ng ebidensyang sisira sa relasyon namin ni Carlo? Nagulat ako sa ginawa mo, Ivy. Kinulat mo talaga ako. Meron ka palang personal na motibo kaya tutol na tutol ka sa nobyo ko. Diyan ka na! Manik. Huwag mo sana akong kasuklaman. Dahil sa natuklasan mo tungkol sa aking pagkatao. Hindi ka dapat magalit sa akin. Hindi ko kasalanan na may ganito akong damdamin. Tao rin ako. Isang taong marunong din magmahal. Kaya, Roland, halika pa ng beer. Gusto ko pa uminom. Tama na yung nainom natin, insan. Uwi na rin ako sa amin eh. Oo nga naman, Carlo. Nakarami na kayo eh. Ha? Eh, mahirap naman kung uuwing lasing itong pinsan mo. Baka makrusonadahan pa ito sa daan. Oh, Pa, sakit pa lang may basura ng babaeng minahal mo. Sakit pala nun pa. San? Huwag mong tanggapin ng gano'n na lang ang naging desisyon ni Monique. Magpaliwanag ka. Ayaw na ako usapin. Hoy! Ayaw na pakinggan yung paliwanag ko. Sabi mong mabait naman ang ina ng girlfriend mo, hindi ba? Opo. Oo nga. Ba't nga si Teoli? Pero bakit galit na rin siya sa akin ngayon? San? Puro ka kasi baka. Baka. Subukan mo muna. Tama si Tito Henry, insan. Punta mo na nanay ng girlfriend mo sa tindahan ng damit sa palengke. Ha? Doon magpaliwanag ka. At iharap mo sa kanyang babaeng kasama mo sa litratong ibinigay sa kanya ng kaibigan ng girlfriend mo. Buti na lang, Anis, yung babaeng bumili sa akin ng blouse. Sobrang isinukli ko sa kanya, pero sinuli sa akin. Tita Yoli? Ah, Carlo? Anong kailangan mo? At saka bakit narito ka? Gusto ko po kayo makausap, Rita. Kasama ko po yung babaeng kasama ko sa litrato. Please naman po, hayaan niyo po ako makapagpaliwanag. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa kabila po ng pinagdaraanan ko ng mga panahon yun, sinikap ko pa rin tapusin ang mga thesis na ginagawa ko. Pati na ang aking pagpapraktikum. Kahit wasak ang puso ko, desidido ako makagraduate ng school year na yon. Hindi kayang pigilan ang pag-ibig tulad ng agos ng tubig. Ang mga nagsiganap sa papel na Carlo, Bobby Cruz, nakasama sina Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madrideos, Dante Castro, Phil Cruz, at sa mahalagang papel ni Monique, Regine Castillo, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at dahil sa inyong pagtangkilik kaya nananatili pong number 1 ang dramang Mr. Romantic. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. Nung nakilang
Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Bakit may mga alaalang iniingatan? At ito ay mahirap iwaglit sa isipan. Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ang dating tagpuan? Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang huling yugto ng kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalang Monique. Saksi na sagot. Mr. Romantiko, para maka-move on po, dapat ay handa tayong tanggapin kung ano ang ipagkalob sa atin ng kapalaran. Labis akong nasaktan sa kataksilan ni Carlo, ngunit tanggap ko na. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na magsisilbing aral yon upang sa susunod, hindi na ako basta-basta mahuhulog sa isang lalaking hindi ko naman po lubos na kilala. Tito Yoli, magpapaliwanag po ako. Pagkatapos ng ginawa mo, wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Carlo. Sinaktan mo ang damdamin ng anak ko. Wala po akong kasalanan. Kitang-kita sa litrato ang pagiging two-timer mo. Ano wala kang kasalanan? Mabuti na lang, nagkataon naroon din sa mall na yun ang kaibigan ng anak ko na si Ivy. Nakuhanan kayo ng litrato. Kaya meron siya matibay na ebidensya. Tita, siya po yung babaeng... Trixie, Sir, alika. ma'am, magkasama lang po kami sa trabaho. Wala po kaming relasyon ni Sir, ma'am. Ayan po, narinig nyo. Malinaw. Wala kayong relasyon? Wala po. Supervisor po ako sa call center. At siya naman po ang aming team leader. From time to time, kailangan namin mag-usap para magplano kung paano palalakasin ang team namin. Diyos ko, akala ng anak ko. Kaya nga po kayong kinausap ko, tita. Please naman po, tulungan niyo ako magpaliwanag kay Monique. Mama, bakit ang aga niyo umuwi? Sadya ako maaga nagsara ng pwesto natin, anak. Nagmamadali ako makauwi. May gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Monique, yung picture sa cellphone ng best friend mo, iyon ay... Hindi ko na ho best friend si Ivy, Mommy. Galit ako sa kanya. Kasi nakakadiri siya. Pakinggan mo muna ako. Oo nga, may kasamang babae si Carlo sa picture. Pero hindi pala niya girlfriend ng babaeng yun. Ha? Kasamahan pala niya yun sa call center. Paano niyo ho nalaman? Pinuntahan ako ni Carlo sa pwesto natin sa palengke. Nagpaliwanag siya sa akin. At kasama niya yung babae. Team leader daw yan sa call center. At si Carlo bilang supervisor. Kailangan daw talaga nilang mag-usap madalas para gumawa ng plano kung paano palalakasin ang kanilang team.
Totoo kaya yung sinasabi niya, Mama? Alam ko nagsasabi ng totoo si Carlo, anak. At saka yung babae, maisasama ba niya yun para kausapin ako kung totoong meron silang relasyon? Anong dapat kong gawin ngayon, Ma? Kung ano nang masakit na salita yung nasabi ko kay Carlo. Munti ko pa nga ho siyang sampalin eh. Ma, anong gagawin ko? Mr. Romantico, kung makakasalubong ko po si Carlo sa kalye, kayang-kaya ko siyang lapitan upang humingi ng tawad. Tinatawagan ko siya sa cellphone, ngunit hindi ko po siya makontak. Tinetext ko, subalit hindi po siya nagre-reply. Baka tuluyan na siyang nagalit. Nakipagkita lang siguro siya kay Mama para linisin yung pangalan niya. Para patunayan kay Mama na wala sa kanya yung diferensya sa pag-break namin. Monique? Ano naman bang kailangan mo, Ivy? Sorry sa mga nasabi ko sa'yo sa rooftop ng admin building nung isang gabi. Pinagsisisihan ko nang nasabi ko mga yun. Sorry talaga. Alam ko na bigla ka. Tatanggapin ko yung paghingi mo ng sorry kung may isang bagay kang aaminin sa akin. Ano yun? Nang kuhanan mo ng picture sa cellphone mo sina Carlo at ang babaeng kasama niya, ano ba talaga yung intention mo? Yung protektahan ako? O gusto mo lang ba talagang sirain yung relasyon namin? Ivy, kasi... Kung gusto mong bumalik yung pagiging magkaibigan natin, aminin mo sa akin yung totoo. Ano? Nagsiselos ako kay Carlo. Ano? Kaya gusto ko magalit ka sa kanya. Gusto ko mag-break kayo. Please, patawarin mo ako. Kung ayaw mo sa isang kagaya ko, hindi naman kita pipilitin. Pero please, ibalik natin yung dati nating pagiging magkaibigan. Okay. Sorry rin sa masakit na salitang nasabi ko sa'yo. Bugso lang ng galit ko yung nasabi kong nandidiri ako sa'yo. No, wala akong ganong nararamdaman sa mga katulad mo. Pero, alam mo, dapat paglabanan mo yung ganyan damdamin. Kasi mali. Ivy, pareho tayong babae. Hindi ko naman ginusto na magkaganito. Basta naramdaman ko na lang. Sorry. Sabihin mo sa akin kung ano pwede kong gawin para maitamang maling nagawa ko. Simple lang, Ivy. Ano yung simpleng yun? Hanapin mo si Carlo at mag-sorry ka sa kanya. Roland, naaawa ako sa pinsan mo eh. Laging walang kibo. Pag darating siya galing sa trabaho, magmamano lang sa akin. At dediretso na sa kanyang kwarto. Madalas hindi na kumakain ng hapunan. Tito Henry, apektado po talaga siya sa nangyayari sa kanila ng una niyang girlfriend. Isang tomboy daw palang nanira sa kanya. Meron talaga mga tomboy na tuso. Pero hindi naman lahat. Pero malalampasan din ho ni pinsan ang pangyayari niyan. Yun nga rin ang sabi ko sa kanya. Kumbaga kako sa pagmamaneho, parang isang maliit na hump lang sa kalye ang kanyang nadaanan. Parang paalala lang upang higit na maging ligtas ang biyahe niya sa buhay.
Nang makapag-out ako sa office namin, nagulat ako nang sabihin sa akin ng guard na may naghihintay daw sa akin. Ikaw pala. Hindi ka ba galit sa akin, Carlo? Alam mo, Ivy, kung tutuusin, dapat talaga akong mag-aalis sa'yo. May sinira kang relasyon. Inaasahan ko, mumurahin mo ako pag nakita mo ko. Pero hindi mo yun ginawa. Kaya lalo ako nanliliit ngayon sa harap mo. Hiyang-hiya ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, pinalata na ako sa kilos mo. Alam ko agad na T-bird ka. Alam mo rin ba na in love ako sa kaibigan ko? At nagsiselos ako sa'yo kaya kita siniraan. Nang malaman kong ikaw ang kumuha ng picture sa aming dalawa ng aming team leader, hindi na ako nagulat. Bakit ayaw mo akong murahin? Sige na, murahin mo ako. Kahit sapakin mo pa ako eh. Kahit duraan mo pa ako sa mukha, hindi ako gaganti. Hindi ako papalag. Hindi ko gagawin yun. May respeto ako sa mga katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Yung ate ko na nalunod sa beach sa Pangasinan, T-bird yan. Katulad mo. Na-in-love din siya noon sa kapwa niya babae. Kaya naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Salamat sa pangunawa. Isa kang mabuting tao. Dapat ka talaga sa pagmamahal ng kaibigan ko. Pero sana, Ivy, sana dumating ang time na ma-realize mong dapat kang magpakababae at bumuo ng sarili mong pamilya. Hindi ko kinakondem yung mga katulad mo na nakikipagrelasyon sa kapwa nila babae. Pero sana, matanggap nila ang katotohanang ipinanganak silang babae. At ang babae ay para sa lalaki.